Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Position is the one na accusing the president, pwedeng ganun eh. Kaya Philippine President Marcos rejects the rallyist accusation of chronic drug use. Okay, 'di ba? Parang mga rallyista lang 'yan, di tayo na diyan. Pero this time hindi eh. Philippine President Marcos rejects sister's accusation. Kapatid, manok ng tutsa yan. Gago! Kapatid po ang nag-akusa. Sa tingin ko, that is so credible. Ayan, no? Sa Al Jazeera, ayan, no? Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Nako. Pero ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang. Sa iba pang balita, Daily Journal, ayan, no? Reject din. Mga reaksyon na. Bakit parang pare-pareho, anak ko? Alam na natin ibig sabihin yan. Ayan, ang sakit niya, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister accusation he uses cocaine. Naku pa! Gago! International news ito, mga kababayan, ha? Anong pakiramdam? Ito na lang, tanungin ko kayo. Kayo mga nakatira sa kung saan man nababasa yung mga pahayagan na yan. Ano ang inyong pakiramdam na diyan sa bansang tinutuluyan nyo ngayon o sa bansang kung nasaan kayo para magtrabaho, yan ay mababasa ng inyong mga amo, yan ay mababasa ng inyong mga boss, yan ay mababasa ng inyong mga kaibigan, yan ay mababasa ng mga nakaka-encounter ninyo diyan sa foreign land. 'Di ba ang ano niyan? Tangina, adik yung presidente nyo. Hindi, Korean pala yung Korean yun. Mga ganyan mga Middle East, di ba? Paano pag Japanese? Ay, chanya nga. Parang binabanatan pa rin. Biro lang ba? Itong anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na ano yan, no? Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Yan, no? Independent. Yan sa Southeast Asia. Tama. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister, Senator Amy. So talagang kumuha ng atensyon sa buong mundo, no? Ano pa? Ayan, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So, sagot na ito nung Malacanang. Marcos Family Feud, Philippine President microdoses cocaine, sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list.
Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bongbong. Grabe, no? Amy Marcos almost knelt before Duterte pleaded for Bongbong Marcos. Grabe. Muntakin mo, nagmakaawa yung ate mo para lang matanggal ka sa drug watch list. Sabi, may mga nag-a-accuse nga sa kanya. May mga nag-a-accuse sa kay pangalan nito kay Pangulong Duterte na may pinipili pala yung war on drugs ni Mr. President. Sandali lang mga ulul. Yan, si Amy nagsalita niyan. 'Di ba? Si Amy nagsalita niyan, sinasabi niya nagmakaawa siya. Meron bang sinabi doon sa kanyang speech na sagot ni Pangulong Duterte? Wala! Ay, ano sinasabi niyo namimili si Pangulong Duterte? You're putting words in the mouth of our former president. Therefore, that is not valid. Ang tanong, na-notarize ba yan? Yung sagot ni Pangulong Duterte, notaryado ba yan? Hindi kasi, remember merong sinabi si pangalan nito, si Amy Marcos, pero wala namang sagot na sinabi siya doon ni Pangulong Duterte. O, tuloy. Ay, yun lang pala yun, ha? Naku po, malupit, ha? Ay, nako. Ito na nga, ito. Wait lang, ha? O, ito naman, panoorin nyo to. Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrila. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luisa Araneta Marcos, Nako? who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. Dahil lang nagbakasyon, naging ambassador na ng... Tanginan niya, no? Sorry, pero... Although, sabi nga nila, baka daw joke lang ito. Pero, gayon pa man, yung judgment na pwede ito maging ambassador dahil laging nagbabakasyon to sa ibang bansa. Ang pangit! Mr. President, iba po ang turista sa OFW. Anong ibig ko lamang pong sabihin? Ladies and gentlemen? Dito mo malalaman na basta lang makalagay. Basta lang makasalita ito. Tama talaga si Amy Marcos. Dahil sa lulong ka na daw, kaya ganyan-ganyan ang mga desisyon mo. Hindi tama It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. Wala. Hindi pwedeng pabiro. Hindi pwede. Gago! Pang inapag kasi Duterte, nagbiro. Hindi pwede magbiro yan. Totoo yan pag si Duterte. Pero dito, biro-biro lang. Ano yun? Yan ang tinatawag nating talagang merong pagkiling o yung judgment nyo talagang sabit-sabit na. So, yun muna po tayo. Face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete, ang anunsyo ng palasyo ng Lunes Face sa value. pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. Ayan ito.
Dito mo makikita talaga ito si Claire Castro talaga nga namang alam mo yon, yung kanyang judgment sabit-sabit na. Bakit? Kasi una ito, yung pabiro. Pag si Duterte nagbibiro, halimbawa doon sa sinasabi niyang si Pangulong Duterte gumagamit daw ng marijuana. Kung babalikan niyo yon, i-google ninyo, ha? Kung babalikan ninyo yon, yun ay pabiro. Yun ay sinabi ni Pangulong Duterte pabiro. Pero bakit hindi man lang sinabi nito ni Claire Castro na pabiro ang Pangulo nun? Di ba? Diyan makikita mo na dito, meron bang, hindi, kasi tandaan ninyo ito, papakita ko lang sa inyo. Ito, yan. Sandali chotomate. Para lamang po malinaw. Ayan po, Philippine Rodrigo Duterte, jokes about cannabis use. Diba sinasabi nito ni Claire Castro? Si Pangulong Duterte nga sinasabi niya na gumagamit siya ng marijuana. Ito malinaw, Al Jazeera na nagbalita. Pabiro nga. Pati hindi sinabi ni Claire Castro. Dito, wala namang sa kaugalian ni Marcos ang magbiro sa speech niya. Bakit niya sasabihin ngayon pabiro? Porket sablay? Porket na-realize nyo, hindi porket turista pwede na maging ambassador para sa mga OFW. Bakasyon kasi ng bakasyon Pasyal ng pasyal Tapos pwede na maging para nyo sinabi yung mga OFW natin bumabatak din. Ganun sana linawin nyo, hindi yung ganyan. Ito may pangalawa na namang huli si Auntie Claire. Ito, tuloy natin. May pangalawang huli na naman siya Last announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that pinutol yung GM pinutol niyo yung yung question nung babae. Mas maganda yung sagot ng babae. Pinutol ninyo Obvious kayo, obvious. Pinutol nila yung sinabi, hindi pwede kami mag-move on dyan. Kasi sabi nito, hindi, mag-move on na kayo. Move on na kayo dyan. Move on? Mali ka ate. Mali. Fake news yung sinabi mo na nag-resign. Tapos sasabihin ninyo, move on na? Fake news. Umamin ka muna. Ay, sorry. Fake news yung pinakalat ko. Mali ako, tanga ako. Aminin mo muna. Tsaka kami mag-move on. Gusto mo mag-move on na kagad We deserve the truth because we are paying. We are taxpayers. We are paying for you. We deserve the true news. Hindi yung gayaan. Eto naman, Jamie, pinutol yung part na yun signed out of the database? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin ng Lunes ang pagbibigay ng dating Budget Secretary Amena Pangandaman matapos siya iugnay sa mga aligasyon ng budget insertions. Sa isang pahayag, Hinahanap ko kasi yun Wait, chotomate. Hinahanap ko po yung sinabi nung isang magiting na... Sinabi nga po natin. Oy, quiet ka dyan. Yung magiting na reporter. Hindi kasi, alam mo, ito yung mga ganito, yung mga... dapat report. Kasi karamihan ng reporter dyan sa Malacanang ngayon, puro yung Malacanang press cartel, busog na busog Buti may mga ganito pa tayo nagsasalita. Wait lang, ayan. Ganda nung sinabi nito ito. Chotomate. Ito. Yan. Hindi namin pwede pabayaan. The former executive secretary denied that he resigned out of his own
accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are Palakpakan. Ganyan ang gusto ko sa'yo, te. Maganda na nga yung eyelashes mo. Ha? At saka yung postura mo, maganda pa yung binitawan mo. O, palakpakan. funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Tinanggap pa, ayan na naman, pagpipilit na naman yung resignation. Tinanggap daw yung resignation. Gago! Ito talaga si Auntie Claire, ano? Hanggang kaduluduluhan, magsisinungaling pa rin talaga, di ba? Ang lupit talaga. Alam mo, ate, kung ako sa'yo, ano ka na lang, pag mali, mali, di ba? Mali ako, sorry po, tanga lang, ganun. Mali po ako, hindi ko po alam. Kasi alam mo ang problema dito kay Claire Castro. Basta siya, hindi mahalaga yung truth. Basta siya, I'm here to defend the president. Ang mandate ko, defend the president, accuse the Dutertes. Whatever, always connect the Duterte. Defend the president, connect the Duterte, blame the Duterte, accuse the Duterte. Yun ang kanyang ang kanyang mandato. Hindi mandato niya magsabi ng totoo. Kaya nga sabi ko nga dito kung nagsinungaling siya kay Bersamin, sabihin na nating nagkamali. Wag na natin sabihin nagsinungaling. Nagkamali. Nagkamali siya ng info, hindi niya alam, sagot lang siya ng sagot, ang hilig kasing magbida-bida. Ilan pa kaya sa mga sinabi niya in the past na nagbida-bida lang siya? Ilan pa kaya sa past ang kung ano-ano sinasabi niya? Ang dami niyan, sigurado ako. Yun na nga lang sa sinabi niya nagmariwana ng Pangulong Duterte. Ang linaw niya, no? Oo. Jokes about cannabis use, Hindi niya binalita yung joke. Ang sinabi lang niya, umamin si Pangulong Duterte na gumagamit ng marijuana. Di ba? Ayawan ko. Ipangandama na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamarangal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya... Alam mo, pangandaman kung ako siya yung magsalita ka na. Ikaw ang ilalaglag. Pagkatapos si Bersamin, tingnan niya, kasi ganito yan Para bagang river. Alam mo yung river? yung ilog na dumadaloy ang tubig. Whether you like it or not, dadaloy ang tubig. Dire-diretso yan. Di ba? Haharangan at haharangan nila yung patungo kay Bongbong Marcos. Pag hinarangan mo yan, kasi naalala ko yan nung bata ako Yung naglalaro-laro ako ng tubig na may putik, hinaharang-harangan ko ng bato. Tuwan-tuwa ako pag naharangan Pero eventually, nag-overflow. Di ba? Ibig sabihin, maharangan mo man for a meantime, yung tubig dire-diretso Yung corruption dire-diretso Yung fact na we have the most corrupt budget, dire-diretso Billion, trillion yung natapon nawala. So kahit anong harang mo dyan, yung ginawa sa inyo paghaharang yan Di ba? Yung ginawa sa inyo paghaharang yan para hindi mapunta kay Marcos. Ibiblame yung mga cabinet, kaya nga ngayon, meron pa silang cabinet revamp para talaga masabing sincere. Parang yun din dati. Yung katarantaduhan dati na lahat mag-resign. Putang ina, pinag-resign lahat. Ibinalik naman karamihan. Ganong kaduwag yung presidente. Pinag-resign lahat, ilan lang naman yung sinibak. Nag-resign pa. Pautot ang tawag doon, optics. Ngayon, ganyan na naman, optics na naman yan. Kesyo, cabinet revamp, haharangan. Pero
kahit anong mangyari sa pangaharang, tutuloy at tutuloy yung tubig. So ang gagawin lang sa inyo uli, gagamitin kayo, sisiraan kayo, taanin yung reputasyon nyo para hindi mapunta kay Marcos. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, i-tell all muna. Or else, ikaw ang may kasalanan. That kind of, totoo ha. Bakit ka nag-resign? Ibig sabihin, may tinatakbuhan ka. O gusto mo ba ikaw ang sisihin ng taong bayan dyan sa flood control? Tandaan mo ha. Tandaan mo. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico. So kung ikaw ang tinuturo ni Zaldico at sinabi mong resign ka na, para mo na rin sinabing umaamin ka. Gusto mo ba yon? Hindi. Gusto mo bang ganun ang tatak ninyo, ng pamilya ninyo? Yan ang magiging pamana mo sa mga anak mo at apo mo? Ikaw ang tinuturo eh. Paano? Kung ako sa'yo, you tell all. Be honest. I know it's hard. Definitely the pressure of Marcos Romualdez clan. It's really hard. Kaya lang, sabi nga nila, sa mundo na ito, what really matters most, bahala na kayo, ay yung reputasyon. Pag ang reputasyon nawala, yari na. So, yun na lang eh. I mean, mawala na lahat ng pera, mawala na lahat ng kagandahan. Kasi kagandahan, pag tumatanda tayo, pumapangit tayo. Pero yung reputasyon, yan ay dapat manatili sa'yo. Kasi yung reputasyon na yan, bit-bit yan ng anak mo, ng apo mo, apo sa tuhod. Ano yan sa kasaysayan? Isipin mo masusulat sa kasaysayan yan. Lalo na ngayon, ladies and gentlemen. Dati nga, mas nakakalimutan pa yung kasaysayan kasi walang social media. Ang hirap mag-research. Pupunta ka pa ng library para ma-research mo lang yung mga news before. Di ba? Yung mga libro before. Ngayon, hindi na. Nasa social media na lahat. Isa ka sa inakasuhan ni Zaldico. So, ibig sabihin, yun na masusulat sa kasaysayan na isa ka sa mga di umano humingi ng insertion. Gusto mo ba yun? Yun lang naman kasimple yun eh. Kung gusto mong yun ang reputasyon mo hanggang mapunta ka na kay Lord, okay lang. Pero kung ako sa'yo, kasi ako, nadadamay lang kayo eh. Sa akin I think, sana tama ako. Sana talagang wala po kayong kinalaman. Kasi ako naniniwala na hindi naman po kayo gagalaw, hindi kayo magsasalita nang hindi kayo inutusan. So kung ako sa inyo, just tell the truth. Kaya nga meron tayong kasabihan na the truth shall set you free. Kasi pag sinabi mo na yung katotohanan, no matter what accusation, bashing sa'yo, okay na eh. Basta ako, sinabi ko na yung katotohanan. Kasi, eto ang kasinungalingan, pwede mong itago yan. Kasinungalingan sa tao, itatago mo yan. Pwede yan. Pero, deep inside you, alam mong nagsisinungaling ka. Ganun ang kasinungalingan eh. Deep inside you, alam mo nanloloko ka. So, mababagabag ka dyan. Kaya nga, importante to let it out. Pakawalan mo yung kasinungalingan para ma-set free mo yung sarili mo. Kaya ako naniniwala, kung dati binabash si Marcos, si Amy Marcos dahil sa pinagtatakpan niyang tuluyan yung kapatid niya, now na sinabi na niya, ay sigurado ako kahit i-bash nyo ng i-bash yan, maluwag sa puso niyan kasi nagsabi ng totoo eh. Nirelease niya eh. Bahala na kayo kung ano gusto nyo sabihin. Basta ito alam ko. Nirelease niya. O kahit i-bash nyo, alam mo yung mga pinklawan, tangino, gigil na gigil. Hindi yung mga pinklawan ngayon, gigil na gigil kay Amy. Hindi ko magets. Alam mo, sobrang hindi ko talaga magets yung mga pink tae, mga kakampuet. Hindi ko talaga, alam mo kung bakit kakampuet pala tawag ko dyan. Kasi amoy puwet. Gago! Ang baho talaga eh. Kakampuit, kaya nga kakampuit niya mga yan eh. Di ba?
Bakit? Mantakin mo nung hindi presidente si Marcos, galit na galit na galit na galit. Kulang na lang talaga yung dugo nila bumula sa loob ng kalamnan nila Pero ngayon, pinagtatanggol nila si Marcos. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Yung mga kakampuit ganyan na ngayon. At dahil bumanat si Senator Amy, sobrang paniniraan nila ngayon kay Senator Amy. Keso political daw. Keso gusto lang daw maluklok si Eto pa, meron pa silang paandar ngayon Yung bagman mo. Tanginang yan. Nagkaroon bigla ng bagman. Alam mo, alam nyo ako, hindi ako maka-Amy ever since. Wala naman ako sinabing siya po ay malinis, siya po ay iboboto ko na, o siya po ay walang ginawang masama. Wala po tayo sinasabing ganyan. Pero isang fact na hindi mo madi-deny, yung siya ang eyewitness sa mismong singhot pala ng kapatid niya. Yun yung fact na hindi nyo pwedeng tanggalin. Kaya nga, pansinin ninyo pansinin nyo yung mga pinklawan. Ang atake sa kanya, hindi yung content ng sinabi niya, kung hindi yung siya as a person. Number 1, anak daw sa labas. Number 2, may bagman daw. Number 3, kasi kaibigan daw ni BP Sara Duterte. Hindi man lang nila pinasinungalingan yung sinabi ni Amy. Ako, wala akong problema sa lahat ng sinasabi ninyo. O sige, masamang tao si Amy, pakialam ko. Hindi, sige, masamang tao. Okay. Ngayon, tingnan ko ngayon kung ano yung sinasabi niya. Meron bang katotohanan yung sinasabi niya? Oo, wala. Ano ang binigay niya example? Yung naglilinis siya. Ginawang drug din yung Malacanang. Yung mga binanggit niyang pangalan. Ano pa? Ang dami niya sinabi na ayaw ninyong pasinungalingan. Ayaw ninyong sabihin na hindi totoo yan. Yung example niya kung ba't niya nasabing tuloy-tuloy na nagdodroga yung kapatid niya. Ayaw niyong pasinungalingan yun. Bakit? Ang tinitira niya yung katauhan ni Amy. Abay, sandali. Bakit ganun na? Di ba? Eto pa matindi niyan, mga kababayan, Nakita ninyo? Nag-deny ba? Itong pamilya? Hindi. Nag-deny? Hindi. Ano lang sinabi? Naninira si Amy. Kung ano-ano sinasabi about Amy. Pero hindi nila sinabing, hindi ako nagda-drugs. Hindi ako nagko-cocaine. Hindi totoo yan, naglilinis siya. Walang ganun. Hindi nag-go into details. Bakit? Mabubuking kasi pag nagsinungaling So, ang titirahin sa kanya, yung mga kasiraan ni Amy, which is maybe true. Hindi, sabihin na natin, totoo lahat ng akusasyon ninyo kay Senator Amy. Okay, di usigin natin siya. Di ba? Usigin natin siya doon sa mga akusasyon ninyo. Pero yung sinabi niya ba, totoo o hindi? Sagutin ninyo. Hindi nyo sinasagot Gago! Nakapanayam para linawin ang mga dahilan sa kanyang pagbibitiw, pero hindi siya nagpaunlak. Pero kapwa ay tinatanggi ni Bersamin at pangandaman ng mga paratang. Ayon sa palasyo, kahit may nabanggit ng mga miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Gayunpaman, lahat ng opisyal maaaring sibakin anumang oras, depende sa Pangulo. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin naman sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Para sa GMA... Ay nako, para imbestiga na. Agoy. Eto may paparinig ako sa inyo. Kasi punta tayo doon sa sa issue ni Lacson, yung pag-iiwas ni Lacson kay Marcos. Alam mo, may napanood ako, yung ganda ho eto, hindi ho ito Duterte supporter, Ang alam ko, dilawan nga ho ito.
Pero tingnan natin nung kanya sinabi. Senator Ping Lacson in his privileged speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijiv Olaivar were in effect collecting, they were the ones in effect using the president's name. The president did not know about the supposed 100 billion